So this is the official application form for the visa application to enter Japan. So, yung picture nyo dito, ayan nakalagay naman yung size niya. So, passport size. And, wag nyong i-staple yung picture. So, bigay nyo na lang din sa travel agency na magpa-process. So, walang direct na mag-a-apply ka ng diretso sa embassy, no? So, yung lahat ng application natin is through travel agency. May mga list of accredited si Japan Embassy na nasa website nila. So, hanapin nyo na lang doon kung alin yung mas prefer ninyo at yung mas malapit sa area nyo para hindi kayo mahirapan. So, ito ngayon mga ka-wonder, ito yung paano fill upan yung application. So, i-capitalize nyo na yan lahat, no? And yung sa surname, ito siya, dito. Then, given dito, middle space dito, no? Other names, kung meron kayo, pagka wala, just type none. Sa date of birth naman, ito yung 1, and then yung month, January 01 din, and then 1980. Next, place of birth, so yung city muna, Quezon City, state or province, since wala namang province yung city, so yung Quezon City, I mean, NCR na lang ang ilagay nyo. Then, Philippines, yung country. So, kung halimbawa naman, nasa province kayo, ang ilalagay nyo dito is yung province, and then yung country. Kung may city din yung province nyo, doon lagay nyo. Yung, yan, kung male or female, then, dito yung portion ng single, married, widowed, and divorced. Nationality or citizenship, meron ditong arrow, ini-scroll down yan. So, select nyo lang kung ano yung nationality nyo. And then, former and other nationality. So, meron lumalabas din dito na arrow eh. So, dito hindi lang siya visible. So, may pagpipilian din doon. So, kung wala naman, none din siya. Kaya lang, kung nagta-type ka via computer, hindi siya ma-edit, no? So, just leave it blank na lang. Pero yung mga pwedeng lagyan na hindi applicable sa'yo, lagyan mo ng none or NA. So, dito naman, ID issued to you by your government, wala naman, so none. Yung passport type mo, hindi ka naman diplomatic siguro, or hindi ka naman official or what. So, ang ita-type mo lang is ordinary, no? So, dito ang click, ito kasi example lang kung official, no? So, dito dapat, pagka ordinary ka lang, tourist, ano ka lang, applicant, dito lang, ordinary. And then, yung passport number mo dito sa banda dito. Makikita yun sa front ng passport nyo. Then, place of issue, kung saan nyo ba siya kinuha, sa Manila, lagay nyo dito. Or, pwede rin National Capital Region, lagay nyo NCR. Pero, okay na yung Manila. Tatanggapin na nila yon. Date of issue, makikita yon sa passport nyo. Tandaan nyo lang yung day, month, and year, no? Wag kayong magkakamali na magbaliktad siya. Then, next, issuing authority, DFA Manila, no? And then, date of expiry, dito naman, makikita rin yon sa passport ninyo. So, always check po kung ano nung tinatypan nyo kasi baka mamaya magpagbaliktad nyo siya, no? Next, certificate of eligibility number. Kung wala ka namang, kung hindi ka naman nag-a-apply ng mga something for, usually pang mga permanent, no? So, none na lang ang ilagay mo. And then, purpose of visit to Japan. So, since tourist ka, yung applicable sa'yo, pwedeng tourism na lang ilagay mo. And then, intend to stay. So, 7 days, lagay mo dyan. Date of arrival, kung ano yung, kailan ka dati. Ito naman kasi, is parang temporary lang. So, hindi talaga ito yung pinaka-date mo kung kailan ka pupunta. Kasi, mag-aantay nga tayo kung kailan aantayin mo yung approval nila bago ka mag-book, no? So, wag ka munang magbubook
hanggat hindi mo pa natatanggap yung passport mo na may granted ka na visa. So, dito naman, port of entry. Sa Japan, saan ka ba? Saan ka papasok? Narita ba siya? Hokkaido or what? Ilagay mo dito. And then, ano ba yung sasakyan mo? Via ship ba? Or via airlines? And anong airlines yon? Lagay mo dyan, Philippine Airlines. Name and address of the hotel. So, saan ka bang hotel magbubook? Lagay mo dito. And then, yung contact number nila. And then, yung address. So, date and duration of previous stay in Japan. So, galing ka na ba ng Japan? Kung galing ka na doon, lagay mo dito yung in-stay mo. Kung wala naman, none lang siya. Then, ito yung current address mo sa Philippines. Kung meron ka pang iba na address, ilagay mo siya dito, no? Then, kung may telephone number, kung wala, none ulit, cellphone number, and then yung email ad mo. Current profession mo, like, for example, ito, call center agent, and then yung position mo, supervisor. And then, yung name ng employer mo, address, and then contact number. Next, ito naman yung para sa partner mo. Kung ikaw ay kasal na, so, kung halimbawa, yung wife mo or husband mo, ano ba yung profession niya? Teacher, ganon. Kung halimbawa naman, minor ka pa lang, so, usually, ang magta-type dito is yung parents mo, no? So, para sa minor, lalagay mo lang yung father, dentist siya, si mother, wife. Yun ang ilalagay mo, itong father, dentist, mother, housewife. And then, sa guarantor or reference in Japan, kung wala namang nag-invite sa'yo galing Japan, lagay mo lang dito, nan. No? Hanggang matapos mo to dito lahat. No? Kung ito ay sariling lakad mo lang, walang nag-invite, sariling yung expense, and plus yung guarantor nyo, kayo lang din, mag-asawa, or kung single kayo, kayo lang din mag-shoulder ng expense, wala kayong ilalagay dito. And then, dito naman, basahin nyo lang yung mga question dito. Kung no, lagay nyo lang no. And then, date kung kailan nyo siya finil upan, and then signature. So, ganyan lang po yung pagsusulat ng ano. Huwag kayong magli-leave ng blank dito, no? As much as possible, wala kayong i-leave ng blank. So, gusto ng sa embassy, kompleto lahat. So, kung wala, not applicable, lagyan nyo ng none or not applicable. Kasi, isa din yun sa ano, kapag halimbawa may blanco yan, pwedeng singitan, pwedeng may magsulat. 'Di ba? So, for security din, for your security din, para hindi malagyan ng other information yung details mo, sulatan mo na para i-secured mo yung information. So, yan. Wala na akong ibang nakalimutan. So, if ever may mga question pa kayo regarding sa pag-fill out nito, comment lang kayo, no? So, that's it, guys. Thank you for watching and listening. See you in my next vlog. Bye!